Saan po kayo, ma'am? Scout Barrio? Sige po. Huh? Wala? Wala? Diyos ko po. Ang Luacan Road kasi ang pinaka-scariest or spookiest na kalsada dito sa Baguio City or Benguet kasi ang daming nagpaparamdam. Tapos ang pinakasikat dyan ay yung White Lady na pinaniniwalaang inabuso ng isang taxi driver noong panahon. Kaya hindi mawala-wala ang mga kwento tungkol sa sumasakay na babaeng nakaputi sa mga taxi drivers. Eto na ang nakakakilabot na pangyayari kay Kuya Taxi Driver along Luacan Road, Baguio City. Saan po kayo, ma'am? Scout Barrio? Sige po. Huh? Wala? Wala? Diyos ko po. Wala. Multo ata yung nasakay ko ah. Wala. Wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? Saan po kayo, ma'am? Scout Barrio? Sige po. Huh? Wala. Wala. Diyos ko po. Wala. Multo ata yung nasakay ko ah. Ay, shit. Ay. Wala. Wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? Scout Barrio sabi. May sumakay kanina, wala. Disclaimer muna tayo. Ibibase natin kung ano yung nakita natin doon sa video. And kita naman na pinatunayan ni Kuya yung actual experience niya. Marami siguro ang hindi talaga naniniwala sa mga multo at marami talaga ang nagsasabi na baka fabricated yung story
pero hindi natin talaga alam ang totoo. Pero hindi mo talaga may iwasan ang mga kwento ng mga matatanda. Alam nyo ba na bago pa lumabas at pumutok ang social media, marami talaga ang mga kwento tungkol sa pagpaparamdam ng mga hindi natin nakikita na nilalang along Luwakan Road. Tapos, syempre, bilang taga Baguio, pumupunta rin kami sa may Itogon, Benguet. So, ang dinadaanan namin is sa Luwakan. And may mga experiences din ang mga lolo't lola ko tungkol sa mga kwentong kababalaghan sa Luwakan Road. Especially kapag napapadaan ka sa may Veterans Cemetery, Veteran Cemetery 1, Veteran Cemetery 2. Ayan. Medyo malakas yung pagpaparamdam doon. According sa mga grandparents ko ha. Tapos, biglang lumantad yung istorya about sa White Lady. Kasi noong panahon, may isang babae daw na galing occasion, tapos sumakay siya ng taxi. Tapos, itong taxi driver na to, na medyo may saltik ang utak, na pinaniniwalaang inabuso ang babaeng ito at tinapon along the stretch of Luwakan Road. And simula noon, malakas talaga yung elemento na pagpaparamdam ng White Lady na ito sa mga taxi drivers kasi hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. So, one perfect example is yung experience nitong taxi driver na si Kuya at around 3 a.m. in the morning. So, malakas daw ang pagpaparamdam ng mga nilalang between 12 a.m. mas lalong-lalo na sa 3 a.m. in the evening or sa madaling araw. Kaya kapag nagbibiyahe ka na mag-isa, ayun, magdasal-dasal lang naman ng konti, hindi naman yun masama, 'di ba? Tapos, hindi lang naman about sa White Lady. Maraming mga kung ano-anong hindi nakikita. So, ayun, ang daming kwento talaga doon sa Luwakan Road. Siyempre, may mga napansin din tayong mga laugh emojis, no? Maraming nagsasabi na gawa-gawa lang ni Kuya kasi nga content creator siya. Pero ever since naman, may naniniwala pa rin tungkol sa pagpaparamdam na ito, lalo na at malakas talaga yung kwento about sa White Lady na yon na inabuso talaga. As a short advice, number 1, umiwas na lang na mag-drive along the stretch of Luwakan Road between 12 a.m. to 3 a.m. Especially kapag hindi ka naman taga doon, no? Pero kapag taga doon ka, syempre, no choice, dadaan ka talaga doon. Or, meron ka naman dadaanan na ruta doon sa Camp 7, tapos aakyat ka doon sa may papuntang airport ng Luwakan. And then, ang pangalawa naman is magdasal. Syempre, prayer is an effective way para to protect you from any signs of perils. Yan. So, magdasal kayo habang nagbibiyahe kasi hindi lang naman sa mga elemento yan, kundi pati na rin sa safety kapag nagde-drive. And syempre, ang number 3 naman, huwag mag-isa kapag nagde-drive. Kasi katulad na nangyari kay Kuya, akala niya pasahero, yun pala, hindi nagpakita sa camera. I understand kung natatawa pa rin kayo, pero I understand din kung naniniwala kayo sa mga kwentong hindi namamatay. Especially kapag galing sa mga matatanda. Okay? So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. So, thank you for watching. And sana nakarelate din kayo. Always remember na mag-pray. That's all. Thank you.